Gusto nyo marinig? O eto, paririnig natin sa inyo. Kung sa darating na panahon ay merong tatagbong kapangalan ko, abay hindi ko anak yan. Sapagkat yung aking anak matagal nang namatay dun sa London. Sample pa lang yun. Eto, isa pa sa ipagtatapat ko sa inyo. Nagkaroon ng pagbabanta sa akin. Yung mga yan. Kasi nga, galit na sa akin yung mga loyalista. What if ang totoong BBM ay matagal na palang patay? What if ang nakikita nating palang BBM ay hindi pala siya tunay na anak ni Ferdinand Marcos Sr.? Paano kung gano'n ang nangyari? Na yung ating nakikitang presidente pala ay hindi siya totoong Bongbong Marcos at nagpapanggap lamang siya para ipagtanggol or ipag-iganti niya ang mga Marcos. Paano kung totoo ang lahat ng yan? Ano kaya ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mo na si BBM pala na nakikita natin ngayon ay fake? So pakinggan natin ang sinabi ni Percy Lapid bago siya mamatay, at naniniwala ka ba na kaya pinatay si Percy Lapid dahil ibinulgar niya ang tungkol dito na fake si BBM? Comment nyo nga sa ating comment section. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, subscribe mo na ako. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. So bago natin pagpatuloy, kung gusto ko muna magpasalamat sa ating mga solid supporters, solid subscribers, and solid viewers. Thank you so much po sa inyong lahat. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin. At pwede po kayo diyang mag-comment sa ibaba. Let's go! Gusto nyo marinig? O eto, paririnig natin sa inyo. Kung sa darating na panahon ay merong tatagbong kapangalan ko, abay hindi ko anak yan. Sapagkat yung aking anak matagal nang namatay dun sa London. Sample pa lang yun. Eto, isa pa sa ipagtatapat ko sa inyo. Nagkaroon ng pagbabanta sa akin. Yung mga yan. Kasi nga, galit na sa akin yung mga loyalista. Ay nabanggit natin sa inyo na meron tayong kaibigan, hindi ba, matagal ng kaibigan. Ang tatay niya ay kaibigan din ng tatay ko dahil yung tatay ko nagkasama sa radyo. Yung isang istasyon. Ang istasyon nila noon, DCRH. Pareho silang komentarista sa radyo. Ngayon, muli kami nakausap, huli kaming nagkita nito ewan ko kung nung umuwi siya rito, matagal na rin panahon Kung nagkita kami, hindi ko na matandaan yun. Pero ang natatandaan kong nagkita kami ay sa dalawang beses, 1995 sa California. Yung pagbisita ni Ramos doon. Dalawang beses 95 at 97. Dalawang state visit ni Ramos pinalad tayong mapabilang sa media delegation ng pagbisita ron ni Tabaco, mga kaibigan. Doon kami nagkita niyan. Yung una nga, ipinag-drive niya pa kami. Yung pangalawa naman sa San Diego, California. Noong araw na magkita kami, galing kami ng New York pagkatapos ay, anong tawag dito? Paalis na nung gabing yun, yung eroplano ni Ramos. At kami naman babalik pa ng ibang lugar sa California para bumisita sa ilang kamag-anakan. Nagpaiwang kami sandali, mga 1 linggo. Doon sa hotel, na aalis na si Tabaco Ramos. Ang daming tao sa hotel sa lobby kami. May mga kasama kaming mga matatandang journalist. Siya nga, kilala siya lahat dito ng mga journalist nung siya'y nandito pa sa Pilipinas. Lahat yan, sabihin ko sa inyo. Halos lahat ng mga veteranong newsmen, kilala siya Ngayon, kaibigan ko rin to, at kaibigan din siya ng tatay ko. Nung araw yan, dito sa Maynila, ang trabaho niya mag-perform. Bukod sa meron siyang trabaho sa isang opisina, ay mas kilala siya bilang performer. Alam niyo, ang trabaho niya yung mag-impersonate. Yan, mula sa tatay niya, katulad din ng tatay ko, siya nga nagsabi, yung tatay mo, tsaka yung tatay ko, mga ano yan mga talagang diehard supporter ni Marcos yan di ba? Taga Marcos, mga kaibigan. So ngayon, ang laki ng hinanakit nitong taong ito dahil sa kabila ng kanyang mga ginawang sakripisyo,
pagsuporta diyan sa pamilya na 'yan, nagawa nilang lukuhin ito. Ang pangalan niya si Ronnie Estrada. Pag may kilala kayong matandang, yung kilala na mga newsmen, veterano, tanungin niyo si Ronnie Estrada kung hindi totoo, kung hindi nila kilala. Kilala nila 'yan. Katunayan, yung mga nagbabakasyon sa Amerika, yung iba diyan tinatawagan pa siya. Di ba? Kumakanta rin yan eh. Ang pangalan niya ay Ronnie Estrada. At hindi lang si Marcos ang presidente na nakakakilala sa kanya. Pakita mo nga yung lumang litrato. Ito'y kuha 1979. Ayan siya habang kinakamayan niya si Marcos. Ngayon, ito'y litrato 1979. Yung nasa tabi niya, nasa gitna nila ni Marcos, tsuhin niya yan, mga kaibigan. Alam niyo ba kung bakit sila nandyan? Kung di ako nagkakamali, yan courtesy call nung taong nasa gitna nila. Mga kaibigan. Yung taong yun pala, yung kanyang tsuhin, ang pangalan niya ni Victor Bayaban, iyan pala ay sumagip kay Marcos. Nung si Marcos sundalo pa. Si Marcos pala, mayroong pangyayari na nalunod yan sa sinasakyan niyang bangka. May kasama siyang, ang pangalan ni Rabal. Rabal. Di ko alam kung si General Rabal yun, mga kaibigan. Pero ito'y gera ito eh. Sundalo si Marcos. Sa Matnog, Sorsogon nangyari ito, mga kaibigan. At yun nga, dahil nailigtas niya si Marcos, kaya siya pinatawag ni Marcos, sapagkat itong si Ronnie, dahil nga sa maraming kilala sa media yan, dahil yung tatay niya ay nasa media rin, ipinalathala niya yung istoryang yan sa Manila Bulletin, mga kaibigan. Kaya nabasa ni Marcos yung istorya at naalala niya. Kaya inimbita niya itong tao sa Malacanang. Pero wala naman, ganun lang eh. Ngayon, ang masakit dito, yung sinapit na panloloko nitong si Ronnie Estrada kay Imelda Marcos, ito kwento para malaman ninyo kung gaano kaanimal ito mga Romualdez at yung pamilya Marcos. Ito yung lihim na panloloko ni na Imelda at ni Ambassador Babes Romualdez. Tandaan nyo, itong Babes Romualdez, ito yung ito yung ambassador ngayon sa Washington na itinalaga ni Presidente Digongyo. Pero sa kwento nitong si Ronnie Estrada, ito babasahin lamang natin ang kanyang salaysay. Itong si Jose Manuel Babes Romualdez na Philippine Ambassador sa United States, dinouble cross nito si Ronnie Estrada. Ito yung nakakagaya ng mga boses, pero ang pinaka kuhang-kuha niyang boses talaga, si Marcos, mga kaibigan. At yun nga, nabanggit na natin kagabi na siya ay ginamit ng mga taong ito, ni Imelda at ni Romualdez, para makakuha ng pera sa isang crony. Nung sila'y nasa Hawaii na, mga kaibigan, para makuha nila yung pera na naiwan, ipinatago sa crony. Nung si Marcos ay umalis sa Malacanang, nung EDSA Revolution, 1986, si Marcos ay merong ipinatagong nalalabing bilyong-bilyong piso na salapi, na naiwan bilang campaign funds ng KBL. Yan yung partido nila, di ba? Kidlat, Bando, Bagyo, Lindol. Yan, KBL. Sa isang crony. Sino ito? Si Manda Elizalde. May-ari ng DCRH. Na ang tinatayang naiwan dito na halaga ng pera ay 50 bilyong piso hanggang 100 bilyong piso. At nung si Marcos ay nasa Hawaii na, mga kaibigan, lahat ng kilosan, lahat ng kanilang kilos at yung kanilang mga aktibidad sa loob ng kanilang tinitirahang mansyon, nakamonitor yun hindi ba? Kaya nga nung araw, laging nakasilip doon ito si Buddy Gomez.
mga kaibigan, yung naging press secretary, di ba? Half brother nitong gustong magsip-sip kay Digong nyo na federalismo, yung si Bobby Brillante, ha? Oh, tsaka yung si Daki wala na Paredes, di ba? Oh, mga kaibigan. Ngayon, nung nasa Hawaii na nga, dahil nakamonitor sila sa FBI, di ba? May mga device na nakakabit, lahat yung bahay nila, ha? Pati telepono, lahat, pati communication lines, papunta sa kanilang mga crony, matutunton. Halimbawa, tatawag, pati yung mga crony, lahat, nakabag ang mga telepono niyan. Ngayon, kaya putol ang kanilang komunikasyon. Siyempre, yung mga crony matatakot, di ba? Kaya pinutol na nila yung pakikipag-ugnayan kay Marcos. Dahil si Marcos ay nagpaplano ng kudeta labang kay Presidente Cory Aquino, para patalsikin. At siya ay humihingi ng pera sa mga naiwan niyang crony dito. Ang naging problema ni Marcos ay dito kay Manda Elizalde, kung paano nila matatawagan si Manda Elizalde sa Maynila para utusan na i-transfer yung pera at maipamahagi sa mga loyalistang general dito sa Pilipinas. Ngayon, ito nangyari. Sa isang okasyon, dito na pumapasok yung si Ronnie Estrada na nakakagaya ng boses ni Marcos. Sa isang okasyon, maluhong okasyon sa Hawaii, birthday daw ito ni Marcos, kung hindi ito 1987, 1988. Isang pagtitipon ng mga loyalistang supporter mula sa iba't ibang estado ng Amerika ang dumalo doon para magbigay ng moral support kay Marcos, di ba? Ganon nakinabang sa kanya mga taong ito. Ngayon, doon sa entertainment portion, may programa Si Ronnie Estrada ay isa sa mga nag-perform. Sa harap ng mga bisita, nandun si Marcos. Alam niyo namang may sakit na si Marcos noon, di ba? Ngayon, dahil yun ng boses ni Marcos ang kanyang nagagaya. Nung siya ay mag-perform, abay, humanga ang lahat. Napahanga ni Ronnie Estrada ang lahat ng tao ron. At nagsigawan daw ng Marcos pa rin dahil nagsasalita siya, boses ni Marcos kaya pati si Marcos napahanga niya. Napasaya niya si Marcos, napabilib niya. At kinongratulate siya ni Marcos. Ang sabi pa sa kanya raw ni Marcos, Mr. Estrada, ang advice sa akin ng aking doktor, huwag akong makikipagkamay kahit kanino. Iwasan kong makipagkamay dahil ako ay madali ng masalina ng impeksyon. Pero kinamayan siya ni Marcos at sinabi raw sa kanya na hindi niya ako makapaniwala na ma-master mo yung boses ko. At habang nakikinig ako sa iyo, para akong nakikinig sa tape recording ng aking mga talumpati. Mga kaibigan. At doon na, mga kaibigan, itong si Imelda Marcos at itong ambassador ngayon na manluloko na si Jose Manuel Babes Romualdez, nagkaroon ng ideya na pwede nilang magamit ang talent nitong si Ronnie Estrada gamit ang boses ni Marcos upang matawagan nila si Manda Elizalde na magdeposito ng pera sa HKG. Ito tandaan nyo HKG Shanghai Bank. Inchik na inchik ang bangko kasi pag ibang bangko nakamonitor ng ng FBI mga kaibigan. Ngayon, itong si Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez, tumawag sa sekretary ni Manda Elizalde. Dito sa Maynila, nasa Amerika sila. At nagpakilala siyang, itong si Babes Romualdez, conman con artist mga kaibigan Nagpanggap siya na siya ay si Captain Villa, isang aide ni Marcos doon sa Hawaii. At itong pagtawag na ito
naganap ito sa opisina nitong si Babes Romualdez sa Foster City, California. Para hindi sila matunton ng FBI. Ngayon, itong si Babes Romualdez, pinangakuan niya si Ronnie Estrada ng reward. Na bibigyan siya ng $15 million bilang talent fee. Dahil doon sa kanyang boses na gagamitin para magpakilalang siya si Marcos dito kay Manda Elizalde. Pero ang malungkot, kahit 5 duling, hindi po tinupad yung ipinangako sa kanya. Dinouble cross siya, ginancho ni Imelda at ni Babes Romualdez, mga kaibigan. Si Marcos daw noon, bedridden na. Pero, alam ni Marcos, ang ginawang panluloko kay Ronnie Estrada. Ngayon, natawag niyang karma raw yung nangyari dahil sa ginawa sa kanya, yung natalo si Bongbong Marcos sa vice presidency. Hindi lang sa vice president. Nung unang umuwi sila rito, kumandidato na yan, senador, talo yan katunayan mga panahon na yun nakakausap ko pa si Imelda mga kaibigan Ito ngayong nakarma sila, si Imelda naman, may mga sakit na rin ngayon, di ba? Ilang beses nang nagmuntikanan niya, balita ko Ilang taon pa nakakaraan, hindi pa na nagkakaroon ng eleksyon. Mga 2014, nasa lubong ko yung si Ding Diaz dyan sa isang food chain, nakasabay ko, nilapitan pa ako Wala na yata ito doon kay Imelda sabi niya, hindi ba nabalitaan, sinanayaan niya montik na, dinala raw sa China. Paano, hindi na sila makapunta sa Amerika wanted sila ron May kaso silang dapat harapin doon mga kaibigan ngayon, ito si Romualdez, nasabi niya, pagkatapos nung ginawa nila, nakabili ng mga mansion sa Batangas. Meron itong resort sa Batangas, sa Punta Fuego Resort sa Nasugbu, Batangas. Mga kaibigan, nakabili na rin ito ng publishing house. Sariling publication. At sa Dasma, Makati siya nakatira, ayon kay Ronnie. Alam ba ninyo na itong biglang pagyaman nitong si Babes Romualdez na napatira bigla sa Makati, sa Dasmariñas Village sa Makati, ipinagtaka raw ito ng mag-asawang sina Greggy Araneta at Irene. Ipinagtaka nila kung bakit biglang naging multimillionaire. Yun pala ay sila ni Imelda ang magkakutsaba sa panloloko sa kanya kay Ronnie Estrada. Pagkatapos daw nilang mayari yung project kay Manda Elizalde, October 1988, sinabi niya raw kay Babes Romualdez, uuwi ako sa Pilipinas ng December, October yung naging project nila. At sinabi niya na December 23, uwi siya ng Pilipinas, 1988. Dahil sabi niya, nandun pa yung pamilya ko. Tapos, ang sabi raw sa kanya nitong si Babes Romualdez, o sige, for the meantime, pagdating mo doon, bibigyan ka ng tauhan ko sa Maynila. Bibigyan ka pansamantala ng 500,000 pesos. Medyo malaki na yun, 88 Ako nga bihira ako makahawak ng 10,000 nung mga panahon na yun mga kaibigan. Ngayon, bibigyan daw siya ng 500,000 pesos. Ginamit na siya, nakuha na nila yung bilyon dito kay bilyon kay Manda Elizalde. Panggastos at pamasko mo. Ngayon, sabi raw nitong Babes Romualdez, ito ang telepono ng sekretary ko sa Makati. Alam mo, sabi niya rito, pagdating ko sa Maynila, tumawag agad ako mula sa airport, sa numero na ibinigay niya. Walang sumasagot. Sinubukan ko the following day. Wala pa rin.
Di, dumating siya rito sa Maynila. Sa airport pa lang, tumawag na si Ronnie Estrada sa ibinigay na numero nitong si Babes Romualdez na di umano'y numero ng sekretarya niya, pero nung tawagan niya, walang sumasagot, mga kaibigan. Ngayon, nung walang sumasagot, sinubukan niya ulit, sumunod na araw. The next day, mga kaibigan, ay tumawag siya ulit. Pero wala ring wala ring sumasagot. Tama ba 'yon? Teka, sandali hinahanap ko, nawala eh. Ito yung kwento niya, salaysay niya ito eh. Pagkatapos po, mga kaibigan, walang sumasagot. The whole week, tawag siya ng tawag. Buong linggo, tumatawag siya. Wala pa rin. Doon niya na naisip na naswindle na siya, mga kaibigan. Kaya pagbalik niya sa Amerika noong January 1989, sa San Francisco pa lang, tinawagan niya lahat ang contact number nitong si Babes Romualdez sa bahay, lahat. Yung bahay doon sa Amerika. Disconnected lahat. Kaya nasabi niya sa sarili niya raw Diyos ko, bakit po ito ginawa nila sa akin? Matapos akong makatulong sa kanila. Pero September 1989, namatay na si Marcos, mga kaibigan. Mga kaibigan, kanina nakita ninyo yung litrato, nakasama yung tsuhin, mga kaibigan. Pero ito daw si Marcos, ayon kay Ronnie, talagang walang walang utang na loob. Ito yung pamilya. Ang pamilyang Marcos ay walang utang na loob. Natatandaan niya raw, sinabi ni Marcos sa kanilang courtesy call, doon sa kanyang tsuhin, yung kaninang yan, yung nasa litrato, pakita mo ulit, nung sila'y nag-courtesy call, 1979 naman yan. Ang sabi raw ni Marcos, kung hindi sa taong ito, wala sanang Ferdinand Marcos of the Philippines. Kasi nabasa nga ni Marcos, kaya sila pinatawag, di ba? Nalathala sa dyaryo kung paano siya iniligtas. Ang tawag pala dito si Mang Bitoy, noong World War II. World War II pala nangyari yun, sa Matnog, Sorsogon. Ngayon, yung pong voice tape, meron palang naitabing voice tape ni usapan nila nitong si Babes Romualdez at Ronnie Estrada tungkol doon sa ginawa nilang mission na yun para makuha ang pera kay Manda Elizalde na naiwan ni Marcos na estimated mula 50 to 100 billion pesos. Sipin ninyo, napakaraming pera na yon. Kaya ako, di ba, naipagtapat ko sa inyo na nung una, nagbo-broadcast ako dahil doon kami sa DCME. Marcos. Hindi ko alam na ito palang grupo ng mga nagsasalita sa radyo, kaya ang dami nagsulputan nun eh. Parang ngayon, di ba, parang mga troll. Nung araw, nagsulputan niya mga yan, nakasabayan namin sa istasyon ng DCME. Itong mga loyalist na ito, meron pa silang ibang istasyong ginagamit. Yung pala, binabayaran yan. Ginagastusan yan nung mga pinagpadalan siguro ng pera dito. Sipin ninyo yan. Kaya isang araw, nakatanggap ako ng tawag doon kay Lito Gorospe. Ito, naging staff ni Bongbong Marcos ito. Pero namatay na. Nung nasa Senado si Marcos, si Bongbong. Yung Lito Gorospe, kilalang broadcaster yun. At dati ay nag-ho-host yun nung before martial law ng programa sa telebisyon na entertainment show, yung Night Owl Dance Party. Pero nung panahon ni Marcos, nabigyan ng pwesto yan, mataas na pwesto kasi Ilocano eh. Si Utilio Gorospe, mga kaibigan. Kinontak ako niyan at nagkita kami sa isang lugar. Binggan ako ng pera. Kung magkano yung amount na ibinabayad ko sa radyo, kasi nagbabayad ng programa ko yung tatay ko eh. Nagsisimula tayo, ilang taon pa lang tayo noon sa radyo. Ang tatay ko, imbes na siya magsalita, ako ang
pinayagan na niyang magsalita sa radyo. So ngayon, binigyan ako ng pera para daw ipambayad ko doon sa radyo. Tinanggap ko naman. Nung lumaon-laon, nalaman ko na ang laki pala ng kinikita nila kapag ka ikaw ay napabilang sa listahan na binigyan ka ng tulong. Hindi ko na hindi na kami nagkaroon ng contact. At doon, binanatan ko na ang Marcos loyalist. Mga kaibigan. Kaya maraming nagalit sa akin noon eh. Katunayan, ay kwento ko sa inyo, di ba, sa isang forum na ginanap sa Manila Hilton, nagalit sa akin yung tatay ni Ralph Recto, si Rafi Recto. Kasi nagtanong ako na hindi pabor sa gusto nila. Ikinakaila nilang magnanakaw si Marcos. Sabi ko, paano hong ikakaila ni Marcos na magnanakaw? Ito ho, nagtapat na itong isang nahuli ng PCGG. Hinuli ng mga otoridad, pinasok ang bahay, may mga pera, ubod ng laki, hindi naman siya malaking tao. Inuutusan lang siya na magdala humingi ng pambili ng gamot, ganon. Pag may kailangan yung nanay ni Marcos, dyan sila nakatira sa Paco. Di ba, may bahay sila dyan, si Doña Josepa. Nahuli mga barel na matataas ang kalibre ng barel. Ito, isa pa sa ipagtatapat ko sa inyo. Nagkaroon ng pagbabanta sa akin, yung mga yan. Alam niyo ang ginawa ko? Nagpunta ako sa Armed Forces of the Philippines sa tanggapan ni General Honesto Isleta na nakaupo noon bilang hepe ng Civil Relations Service. Siya ang commanding general ng CRS. Panahon na ni Mrs. Aquino ito nga. Kasi nga, galit na sa akin yung mga loyalista. Ngayon, inireport ko yan. At ipinagtapat ko sa aking report yung naging recipient ako isang beses ng pondo galing sa loyalist. Kasi po, yaan ay minomonitor ng gobyerno, di ba? Ilang beses nagkaroon ng kudeta. Saan kinuha ang pera niyan? Di ba? Ginamit nila yung mga sundalo ng mga opisyal. Pinapunta sa kung saan, di ba? Nagkaroon sa Makati, nagkaroon sa Manila Hotel. Yung pala, pinopondohan talaga yan. Gaya nung tumutugma dito sa ipinagtapat na ito ni Ronnie Estrada. Gusto nyo marinig? Mga kaibigan, si Apo Ronnie. Ito, paririnig natin sa inyo. Kung sa darating na panahon ay merong tatagbong kapangalan ko, abay hindi ko anak yan. Sapagkat yung aking anak matagal nang namatay dun sa London. Sample pa lang yun. Gusto nyo pa ng isa pa? Mga kaibigan, ito pa. Kahilingan, Imelda, ang aking kahilingan ay ilibing ako sa libingan ng mga bayani at ipamahagi mo ang Swiss account sa mga naghihirap na mga Pilipino. Mga kaibigan, ngayon naman, ating iparirinig sa inyo ang pag-uusap. Hindi ko pa ito narinig kasi hindi ako nagbukas niyan na ipinadala sa ating yan. Hindi ako marunong magbukas. Pinabukas natin. Ngayon lang mapaparinig ito. Pero ito yung sinabi niya ni Ronnie Estrada sa atin na may kopya si Bongbong. Pinadala niya. Ang sagot lang nung sekretarya, no comment. No comment daw si Bongbong. Okay. Ito ho yung nagpa-practice sila kung ano mga sasabihin. Hindi lang pala si Manda Elizalde ang patatawagan sa kanya, kundi meron pang iba na mga crony ni dating dictator Ferdinand Marcos, mga kaibigan. At si Ronnie Estrada po, hindi nyo na itatanong, siya ay dating entertainer. Gumagaya ng boses, kumakanta rin po. At siya po ay nagtrabaho rin sa Bureau of Customs. Inilagay siya ni Marcos doon sa opisina ni General Ramon Parolan. Hindi siya sa labas. Kung hindi siya yung mga examiner, mga ganon, hindi. Nandun siya sa opisina ni General Ramon Parolan na naging commissioner nung panahon ni Marcos. Isa sa matinong commissioner yun, si Ramon Parolan.
ito, iparinig natin, di ba? Dahil nung nasa Hawaii na si Marcos, ay nagkaroon ng idea itong si Babes Romualdez na ambassador ngayon sa Washington na gamitin siya para makuha nila yung mga perang naiwan ni Marcos, pamilya Marcos sa kanyang mga crony. At baka hindi alam ni Manda Elizalde na hindi si Marcos yung nakausap niya noon. Narito po, pakinggan muna natin ang sinasabing audio ng rehearsal na ginagawa po ni Ronnie Estrada kasama si Ambassador Babes Romualdez. Bumalik sila. Hello, Tony. How are you? Ngayon, Tony, very briefly, no. Dahil it's difficult for me to go to a safe telephone. Alam mo na, sinusundan tayo dito. But anyway, I managed to sleep out of the house, so I cannot stay out too long. Tony, this is very important. Very many people know about this. Hello, Tony. How are you? Good. Yan Okay. po boses ni Ngayon, Tony, very briefly, Ambassador dahil it is very difficult Babes for me to go to a safe telephone. Alam mo naman, sinusundan tayo dito. But anyway, I managed to sleep out of the house so that I can, so I cannot really stay out too long. Tony, this is very important. Not very many people know about this. Maski na ang mom mo hindi niya alam ito. So please do not discuss this with anyone. Something will happen in Manila within the next 2 weeks. Parang inaam. Something will happen in Manila within the next 2 weeks. Kaya kita tinawagan to ask for your help. This is very important. Please do not fail me on this one. We need you to deposit $6 million US dollars to an account in Hong Kong. Sandali lang. Can you take this down? Are you ready? Are you ready? In Hong Kong is the Yuan Shanghai Bank. The account number is 567471164. And attention, Wong, HPB. Nakuha mo? Yes, sir. $6 million US dollars sa account number na yan. Yes, sir. Okay. Oh, sige, Tony. I really appreciate this. May babalik natin lahat yan, okay? Balik natin lahat yan. Okay, thank you. And goodbye. So you try on the first few questions. Bia. Sir, okay. Hello, sir. Kausapin niyo ni sir dito sa ulo. Wala. Hello, Tony. How are you? Ngayon, Tony, very briefly, dahil it's difficult for me to go to a safe telephone. Alam mo na, sinusundan tayo dito. But anyway, I managed to sleep out of the house, so I cannot stay out too long. Tony, this is very important. Not very many people know about this. This is very important. This is very important. Not very many people know about this. Maski ang mom mo, hindi niya alam ito. So please do not discuss this with anyone. Something will happen in Manila within the next 2 weeks. We do not discuss this with anyone. Something will happen in Manila within the next 2 weeks. Kaya kita tinawagan to ask for your help. So it is very important. Please do not fail me on this. We need you to deposit the $6 million US dollars to an account in Hong Kong. Can you take this down? Sandali lang, sir. Are you ready? The bank in Hong Kong is the Hong Kong and Shanghai Bank. Account number is 567471164.
567 47 1164. Attention, Wong. HPB. Nakuha mo. O sige, Tony, I really appreciate this. May babalik natin lahat yan. Okay, thank you. Goodbye. In case negative, hindi na. You just have to do the best you can. Dahil buhay na natin ito. Baksak tayong lahat if we do not succeed. Oh, okay, sige. So, pag-a-addict ka, so yung kung anong reaction na mag-a-addict ka, okay lang. Hindi, Tony, yung ikabuha ka, yung stalking yung sir, pero yung mga problema natin niya, huwag na muna. Yung gano'n, no? Sir, yung sir, wanted, huwag na. Sa direkto mo, I will discuss that with some, so you have to do not, in other words, ang script mo na yan, is just to give you an idea. Kung if you can say verbatim na wala siyang salita, pero kung magsalita, say you have to react. Hindi na, makinig ka muna to. Pag hindi mo na huwag na muna yan to. But the important thing is that when you say something will happen in Manila, when you take this down, tapos yung account, ano ba? Nakuha mo ba? Sige siya. Sige. Okay. Tapos, brief, and naiintindihan mo. If he wants to repeat the number, let him repeat it. Para sigurado. Alam niya na gagawin doon? Oo, alam niya. Ano niya? Sir, how I will arrange this matter? Sir, just pa-transfer mo. Try to time to do your best. You have to do it. We have very little time. So yun ang mga reaction mo. Sabi niya, sir, wala akong ganyan na I don't have that. you better try your best on. About it? Ngayon daw kung hindi ng tulong siya na kailangan pa. Oh, You have that reimbursed to you. Ano mo? Sir, I have only 3 million. Paunahin mo na muna yan. At pagkatapos isunod mo na yung dalawa. Ano na mga sagot mo. Sir, I can only afford 3 million or 1 million. Sir. O sige, unahin mo na muna yan. And then you, as soon as possible, you don't take very much time. Possibilities. Tama yung mga tanong mo. Yan ang mga sagot mo. Yan, sasagot mo. Basta kung may indication na meron siyang ibibigay, okay. Sige, you unahin right away because you don't have very much time. The script is basically just the essence of what you have to say. But you, paalala, talk also, so, dapat. Sige lang. Sige tayo. Push. Sorry, not to do that. Ngayon na ako humingi ng tulong sa'yo. Ibis na. Rehearse it. Well, time. Let it time. Sinabi ko yung account number. Dandahan. Oo, dahan-dahan. Parang alam mo, 567 parang ganito. 471164. It will look like you are reading. And in fact, you are reading. So parang nagbabasa ka. Ito, Hong Kong Bank, 567 parang you're getting your glasses. Actually, The bank in Hong Kong is the Hong Kong and Shanghai Bank. The account number is 567 47 1164. Attention, Wong. HPB. Nakuha mo. parang you're, but you will get it at the same time. Di ba si Tony sumrender na? Akala ko nagalit siya Kaya dito nga na. tayo gumagano nila yun. Kaya nga gumagano nila siya. Para hindi critical denial yan. Then, hindi ko naman, maganda reaction niya. Hindi ka ba? Kasi talaga sa kumagigil. Ibang minamonitor sila. Kaya hindi pwedeng gawin doon. Siyempre ka na pinag-talk yan. Diba? Ngayon, kung may mga message ko na kasi. Abik. Nagugulat siya. Sabi niya, sir, how did you get my number? Kaya ako sabi niya, sir, sabihin ko na ng kete or sabihin ko kaya ako ganito. Hindi lang, just repeat the thing.
Maski na ang mom mo nga, hindi na alam niya. So, pinag-discuss it together. It's very critical to pinag-discuss. Ano lang. Saka talagang delikato kung discuss it together, di ba? Dahil sinasabi na sa kanya, meron talaga sa kanya. But if he talks, says anything, about it, Sam can say, I never told you. Good reason mo. Kung sila pinidikto, di ba, sige, pagpapito sa kanila. Tumatak. Yan ang whole, that's the whole plan. That's the reason why we're the ones doing it. So, may blessing siya. Oo, basta nag-deserve lahat. Basta sinabi ko sa kanya, sir, gusto mong gawin natin ito. Ginawa namin kay Manda, hindi siya mag-sumata. Siya nagsabi, subukan nito sa kanya. Di ba si Lucet, medyo na-charge doon sa akin. Di ba siya hinaras? Kaya hindi nakaras yun. Pero ulo na. Lumalaro lang. Pero si Tony tutulong yan kung alam natin. Ang gawa natin dito release, baka sakaling makalusot tayo. Make it, why not? So, sir? Kung ano hingin natin ito. Pero na yan. Yan ang investment natin. That's your investment, sir. That's the whole plan. Nila talagang laro naman doon. We have to wait. Muna ko pa mo. Yung palang narinig natin, instruction, at pinapractice yung sasabihin. Bueno, mga kaibigan, kayo na ho ang bahalang, dyan, umiisip kung ano ang inyong interpretasyon dyan. Matagal na yung tape na yan. Di ba na sabi nga na yan, bigla na lang inabot sa kanya habang siya sa isang parking lot. Nagulat siya, inabot na lang ng isang hinihinalang mga ahente ng Estados Unidos. Pagkatapos na mamatay na si Marcos, nagulat siya. Wala naman silang ginawang tape pero yun ang nilalaman nung inabot sa kanya na tape.